pinasukan ng tubig. And what is up, guys? For today's video, pag-uusapan natin ang struggles ng mga riders natin kapag sumasapit ang tag-ulan. Syempre, number one dyan is yung weather itself. So, masarap mag-rides pag tag-araw. Pero, pag dumating na yung panahon ng tag-ulan, na, dyan napapasok yung inconvenience on the part of the rider. Siyempre, bukod sa usual gear mo, kakailanganin mo na yan ng mga extra gear. Like, if dati-dati ang suot mo lang ay helmet, gloves, riding jeans, shoes, riding jacket, and mga recording equipments like camera or mga ano kasing tawag doon? Intercom. Ayan. Pero during rainy days, unless your gadgets are waterproof, kailangan mo silang itago or hindi mo na gamitin for the meantime. Kasi number one nagkakos ng sira ng mga gadgets ay ang water o pag pinasukan ng tubig. And walang yan driver yon? Muntik pa tayong banggain? pangalawa is hintig na tayo dun, oh. Grabe naman yun. Pangalawa is kapote. Ayan. Syempre, number one na ginagamit ng mga riders tuwing umuulan ay ang kapote. May napanood ako sa YouTube na nag-a-advise sila na huwag na daw tayong gumamit ng ano yun? Single na kapote. Hindi ko alam yung tawag doon eh. Yung isang buo siya. Kasi daw pwede siyang sumabit sa kadena ng motorcycle. So, ang ina-advise nila ay gumamit tayo ng two-piece suit na kapote or raincoat, kasi yun hindi siya lumalaylay. Unlike pag gamit mo yung 1C talaga yun, yung pang baby. Unlike pag gamit mo yung one piece is meron siyang mga extra nakalaylay sa ilalim. Tingin ko yun yung sumasabit. Try ko i-post yung video pag nahanap ko ulit sa Facebook. Kita ko lang yun eh. Tapos tuwing rainy season dyan napapasok yung madulas na kalsada, especially pag masyadong mabilis ang ating pagpapatakbo. So sa mga riders, usually ginagawa is nagbabagal or bumabagal ang takbo natin kapag madulas, basa ang kalsada o umuulan. Syempre nandyan na rin yung visibility
safety status, lalo na pag heavy rain talaga. Sisipon ako. Yung mga helmet natin ay magfa-fog. Unless nakapinlock ka, wala kang makikita talaga kapag nag-fog yung helmet mo. So hindi mo naman din pwedeng buksan yung mismong lens kasi nga umuulan, mababasa naman yung foam ng helmet mo. So isa pa yon sa inconvenience part ng rider. Another one is yung baha. Ayan. Doesn't matter kahit gaano kataas yung clearance ng motorcycle mo, pag dumaan ka sa baha or kahit hindi ba, yung mga pothole lang na may tubig, automatic mag-menor ka dyan. Kasi hindi mo alam kung ano yung, kung gaano kalalim yun. Unless na lang naka-adventure bike ka, yung mga usual na ginagamit sa Ironman. Even actually kahit yung ganun yung gamit yung mga malalaking motor, nag-i-slow down pa rin sila kahit na naidadaan na nila yun sa mga ilog. Kita nyo yung mga ibang videos, dinadaan nila yung malalaking motor na mga GS, BMW, naidadaan nila yun sa mga ilog, multistrada and mga katulad ng motor na yan. So number one, pagka dumadaan kayo sa mabaha or malubak na kalsada, automatic yan magme-menor or magbabagal or hanap ng mas magandang route or mas patag na daan. Marami tayong nakitang post sa Facebook or videos na ayun nga po, marami tayong mga kapwa riders na stuck sa baha. Pero meron akong nakita na video na hindi ko alam kung Aerox yun, as in lubog na siya, wala nang makitang fairing sa kanya, yung manubela na lang. Pero ang nakakagulat doon nakaahon pa rin siya. Hindi ko lang alam kung ano na yung kalagayan ng motor na yon after niyang makaahon dun sa baha na yon. Hindi ko nga alam kung baha yun o ilog talaga Ayun. Anyways, pag may baha guys, huwag nyo nang subukan. Sabi nga ni Tatay Digong, masisira ang motor mo. Dahil dyan, try natin dito. Makikiraan po. Maraming salamat mga sir. Ay naka, yung sipon natin hindi na huminto. Ayan, ano pa ba? Pag rider ka, inconvenience during rainy days ay ang basang sapatos. Automatic yan. Kahit na nakakapote ka, kahit na hindi ka dumadaan sa mga lubak-lubak or baha, automatic ang iyong footwear ay mababasa. Unless, ayan, meron namang mga solutions.
unless meron kang waterproof riding shoes. At pero meron akong nakita sa online shopping na hindi siya riding shoes kundi riding shoes kapote. Parang plastic cover siya na nilalagay mo sa sapatos para hindi siya mabasa. Ang hindi ko lang alam kung safe ba siyang gamitin kasi plastic yun eh. Pwede siyang mapunit kapag nag-change gear ka. sorry guys. Tapos hindi rin natin alam kung safe siya na hindi siya sasabit sa kadena ng iyong motor, lalo na yun yung pinakamalapit sa kadena is yung paa. Ayun. So ano bang pwede nating tip doon? Well, kung talagang kailangan yung maglagay ng cover, siguro is make sure na walang nakalaylay. Kung kailangan nyo talaga maglagay ng cover sa shoes nyo para hindi mabasa, make sure na yung cover is hindi na siya nakalaylay para hindi siya kainin ng kadena. Napakadelikado din kasi nun eh. Ano pa ba? Another thing is yung motorsiklo mismo. So sa ibang mga high-end na big bikes, meron silang tinatawag na riding mode. So yung riding mode, meron silang road, yung iba merong sports mode, and meron ding rainy or rain mode. Ang alam ko, yung rain mode is pine-prevent niya yung power or sinusuppress niya yung power ng motorsiklo, especially pag mga 1000cc na mga big bikes. Napakalalakas na niyan. So pag sobrang lakas ng motor mo at dumaan ka sa madulas na lugar, mas malaki yung chance na madulas ka or dumulas yung gulong mo, unless na naman meron kang hindi ko alam kung anong tawag sa gulong na yun, yung makapit siya sa kalsada kahit na basa. Tapos may tinatawag sila na yung pag sobrang bilis mo kahit na makapit yung gulong mo sa kalsada, pagka masyadong basa or madulas, hindi ko alam kung correct nyo lang ako guys magiging siya kasing tawag doon, surfing something. So para siyang magsisurf dun sa, kasi pag sobrang bilis na ng ikot ng gulong ng motor, parang nagiging isa na lang siya sa kalsada. Tapos pag may tubig and madulas, ang tendency niyan para siyang magsasurf dun kahit sa pinaka manipis na layer ng tubig. So yun yung isang delikadong part dun. Overall, pinakamaganda dyan guys, if hindi naman talaga needed, I would suggest na huwag nyo na munang gamitin ang motorsiklo nyo during rainy days para mas safe. Or kung may 4 wheels naman kayo and talagang needed yung lumabas, then use your 4 wheels instead of your motorcycle, kasi hindi natin masabi talaga guys kung
kahit nakompleto ka sa mga pinagsasabi ko kanina, pero inaabot ka rin talaga ng disgrasya sa daan o sa sobrang lakas, yung mga ibang riders hindi ka nila napansin, nangyari lahat ng mga pinag-usapan natin kanina, tendency niyan is malaki pa rin yung chance na madisgrasya tayo. Kaya if ever need nyo talagang lumabas, I would suggest na gumamit na lang kayo ng 4-wheel. Kung wala man, just hire a taxi o kaya mag-grab na lang kayo. Kaya mas okay pa rin yung safetyness natin. Mas priority pa rin yung safetyness natin kesa sa makapag-rides tayo during rainy days. Alright, yun lang guys. Hopefully lahat ng mga kasama nating riders is safe. Dun sa mga nabiktima ng Bagyong Carina, sana makarecover sila kaagad, and sana matulungan sila ng ating government na makarecover kaagad. Yun lang guys, and ride safe. Peace out.